Hello. Magandang gabi po sa lahat. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ayan, thank you po Ate Au sa suporta. Ako po yung nagagalak na makita po kayong lahat na naririto. At alam ko po, nababatid ko po na maging kayo naman po ay nagagalak po na magpuri po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tunay nga po, sabi po ng kanta kanina, yung kalakasan daw po ay nagbumula sa ating Panginoon. Amen. Kaya po tayo naririto ngayon, no, nakakapag worship sa Panginoon, nakakatipon-tipon, dahil nga po yung kalakasan na ibinibigay talaga ng Lord, nagagamit natin para sa Kanya. Amen po. At yung kagalakan nga po na nararamdaman po natin, syempre po, may pinaghuhugutan tayo dyan, tama? Syempre, kaya tayo nagagalak kasi yung Panginoon, merong ginawa sa buhay natin. Tama? Amen. So, bago po ang lahat, gusto ko po munang i-welcome ang bawat isa, magi po yung nanonood po online. Papuri po sa Panginoon at nawa po yung mag-stay po kayo hanggang sa matapos po yung gawain. At ngayon, sabi ko nga po kanina, no, yung kagalakan po na nararamdaman po natin, ay meron po tayong pinaghuhugutan. Kaya nararapat lamang po na ibahagi rin po natin yan sa iba kasi maaaring yan po yung magbigay din po ng encouragement sa bawat isa po sa kapatiran. Tama po ba? Hello. Amen. Kala ko po walang kausap dito eh. Alis na po sana ako. Yon, papuri po sa Panginoon, no? Sino po yung gusto na magbigay po ng encouragement na gustong i-share po yung kanyang naranasan, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay niya noong mga nakalipas na araw? Sige po, pwede po tayong tumayo. Ayun, may mga teacher po dito. Sige po, tawagin po, palakpak po sa buhay na Diyos, sa buhay po ni Kuya Dancas. Magandang hapon po. Daming palakpak. Ayan, gusto kong pasalamatan ng Lord unang-una. Binalik ng Panginoon yung kalakasan natin sa paglilingkod sa Lord. At thank you sa Panginoon. Kailan ba yung brother? Monday po ata yun. Brad, Monday po ba yun? Salamat sa Lord kasi nung may nagkasama-sama kami ng mga kabataan mag-evangelism po sa sa Amaya. At natuwa po ako sa Panginoon kasi dami pinaranas ang Lord sa akin doon. Bali 3 rejection, yung parang sige po, may mga sabi ko, okay lang po ba mag-share ng gospel sa inyo? Ang mga sagot nila parang, sige po, okay lang po. Tapos yung iba, hindi na, parang ganon. Kaya abang sabi ko nga po, ang layo bago kami nagkaroon ng masisharean talaga. Pero abang naglalakad kami, nagpe-pray po talaga ako na sabi ko, Lord, paano ba ang gagawin namin? Parang hirap talagang ilabas yung salita ng Diyos. Parang hirap na hirap po kami. Pero salamat sa Lord kasi sa bandang Amaya nagsimula na doon hanggang sa may bandang Starfish po. Tuloy-tuloy na po yung pag-share namin ng salvation. Salamat sa Lord at alam ko po may mga hindi po ang Panginoon doon na darating ang time, mamumunga po yun. At yun po, salamat sa Panginoon sa patuloy na paggamit ng Lord. Please po. Papuri po sa Panginoon, no? Sabi nga po nung kanta kanya, halika na, humayo na, no? Halika na po, hayo na tayo. Yan po si Kuya Dan. Lagi po siyang ganyan. Brad, kailan ba tayo nga hayo? Kailan ba tayo mag-share ng Word of God? No, yan po si Kuya Adam po talaga. At ako po yung natutuwa po sa Panginoon, sa buhay niya po. And sa mga kabataan rin po na naririto na kahit po medyo masama yung panahon, no, talaga pong tumatayo at naglalakad po para po sa Panginoon. Amen. Sino pa po yung gusto pong magsalita sa harapan? Yung gusto pong magbahagi ng kabutihan ng Panginoon? Meron pa po ba? Ayan, meron pa po. Nagtaas po. Tawain ko na po. Palakpak po sa buhay na Diyos. Sa buhay po ni Sister Mariel Balana. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoong Yesus na talagang kumikilos sa ating buhay at talagang ipinapakita niya talaga na talagang siya ay totoong Diyos. Ipinagpapasalamat kong unang-una sa Panginoon yung buhay ng aking anak na panganay na talaga pong nabibless po ako sa kanya dahil hindi ko po talaga
kumbaga, unexpected yung mga nangyayari sa buhay ng anak ko. Kasi kumbaga, hindi ko naman sila niyaya dito. Hindi ko nga rin sila sinishare ng Word of God kasi syempre wala naman akong masyadong alam sa Bible. Basta ako nagsiserve lang ako kay Lord, pinapakita ko lang sa kanila na yung transformation sa akin na kung paano ako binago ng Panginoon. Pero ngayon nakikita ko yung buhay ng anak ko at talagang ipinagpapasalamat ko kasi nakapag-start na sila ng Bible study sa company. Nag-send siya kay Pastora Wen ng picture at si Pastora Wen. Hindi ko pa malalaman kung hindi nag-send si Pastora Wen ng picture sa group. Kasi hindi naman siya sa akin nagsisend yung anak ko. At talagang pinagpapasalamat ko kay Lord yung guide ng Holy Spirit sa kanya. At talagang sa panalangin ko rin talaga na Lord, na sana mag-alab yung kanyang pananampalataya at lagi siyang i-guide ng Holy Spirit para lagi siyang nasa tamang daan na sa kanyang pagsiserve kay Lord. At ipinagpapasalamat ko din yung provision sa lahat ng mga pangangailangan namin dahil talagang si Lord naman talaga yung nagpo-provide na kung ano yung kailangan natin. Talagang si Lord yung nagbibigay. At higit kong ipinagpapasalamat yung talagang development ng speech delay ni Ayu. Siguro kayo rin naman nakaka-observe na kahit papaano si Ayu marunong nang magsalita. Talagang pinagpapasalamat namin yung kay Lord. Yung kalakasan, yung protection ni Lord, guidance and protection sa buong family. Lalo na nung nagdaang bagyo, talagang yung protection niya sa bawat isa. Kaya't ibinabalik ko yung papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Thank you po, Sister Mariel. No? Totoo nga po, no, kapag tayo po isang Kristiyano at nagbabasa po ng Biblia, ang kaibahan po kasi ng Biblia sa ibang books na nakikita po natin sa mga school, no, yung nasa school po, yung mga nabibili po natin sa labas, yung po ay mga information na lamang. No, nabibigyan na tayo ng informasyon. Pero pagdating po sa Bible, pag yan po binabasa natin, yan po ay transformational. Ibig sabihin po, kaya po tayo niyang baguhin. And syempre po, kapag nakikita po ng ating mga anak, kapatid, kaibigan na tayo po ay nagbabago, magkakaroon po sila ng question mark, paano ba nangyari yun, di ba? So tayo po mismo nagiging living testimony po kung gaano po kabuti yung Diyos sa buhay po natin. Amen po. So yun po, i-acknowledge ko po muna yung first timer po natin ngayong gabi. Pwede ko po bang tawagin at tumayo si Brother John Christian Mansilla. Amen. Palakpak po sa buhay ng Diyos. Kaway ka, brother. Ayan, thank you po. Sige po, makakaupo ka na. And syempre, yung classmate ko po nung missionary, Sister Daisy, andito ka pala. Ayan, di na ako nag-iisang missionary ngayon. Di niya ako pinapansin, no? Ayan, papuri po sa Panginoon. Tawagin ko na po yung huli po na magpapasalamat po sa ating buhay na Diyos. Palakpak po sa buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Cecil Baroso. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. So marami po akong pagpapasalamat sa Panginoon. No? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa kapayapaan or sa peace of mind na binibigay ng Panginoon sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari. No? Siguro po nabasa niyo yung doon sa tuwing Tuesday pag may mga prayer request po. So isa po ako doon sa mga nakalagay. Nangyari po to noong nagtatrabaho pa po ako. So, meron po akong nagtiwala po ako mag-invest. So, medyo malaki-laki din po yung pera na yon. At nito lang po ay hindi na nila naibibigay yung para sa amin. So, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, hindi ko alam nung pinatawag ako, alam niyo yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon kahit na sabihin natin medyo malaki yung pera na yon. Hindi ko masyadong inisip yon. At ang pinag-pray ko na lang po sana yung tao na yon, sila po ay hipuin ng Panginoon, maibalik nila sa amin yung perang nawala, maibalik nila sa amin yung mga perang ininvest namin. At sana yung taong humawak nun ay, ang sabi po kasi sa amin ay nagkaroon po siya ng depression.
kaya hindi nila maibalik. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero ano pa man yung reason nila, ang dalangin ko lang po sa Panginoon ay maibalik yon. So isang bagay pa po na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. So nung next ko siya, ang sinabi niya po sa akin, ate, maghintay-hintay lang po at ibinabalik namin. So pinapanalangin ko na lang po sa Panginoon na maibalik yon. At sabi ko nga, Lord, pag naibalik sa akin yon, so mayroon akong inano kay Lord na pag naibalik yon, may paglalagyan yung perang yon. So sana maibalik. At ang isa pa pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon, no, kahit po pala na malapit sa'yo, may mga tao talagang gagawa at gagawa sa'yo ng hindi maganda. So, money matters din po yon. Hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin na galawin yung perang yon na hindi naman kanya. So, medyo malaki din po yon. Hindi ko lang po sure kung yung iba pa ay nagalaw niya. Pero, ang pinapasalamat ko lang sa Panginoon, no, yung kinausap ko siya, nung pinagtapat niya sa akin yung totoo, nandun yung, alam niyo po, yung kapayapaan sa puso ko, yung kahinahunan. Kahit ang dami kong gustong sabihin sa kanya na masasakit na salita, dahil nagbasa po ako, nung araw na yon hindi ko po alam, pero alam niyo yung puso ko ay, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko nung araw na pinagtapat na sa akin na nagalaw niya yung pera na yon. Pero, ang sabi ko nga, Panginoon, alam ko na may tinuturo ka lang sa akin sa mga bagay na ganito kasi medyo may inipin ako pagdating sa mga ganon. So alam ko yung pasensya at yung kahinahunan, yun yung itinuturo mo sa akin. Tapos nung nagbasa po ako ng Daily Bread, nung gabi din po yun, after namin mag-usap, ang nabasa ko po dun sa Daily Bread ay ang kahinahunan. So nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit na ganun yung ginawa niya sa akin, hindi ako nakapagbitaw, nakapagsalita ng masakit doon sa taong yun. Kasi ang sabi nga namin ni Meng, hindi siya makapagsalita kasi paano daw kung maibalik. Tapos nakapagsalita kami ng ganun, paano pa namin babawiin yun? Naibalik naman. So maghintay daw po kami doon sa sinabi niyang, kaso umuurong-urong-urong. So hindi ko alam kung hanggang kailan yun. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun yung peace of mind na pinapagkaloob niya sa akin. At pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon, no, na kahit na February, buwan na po ngayon, ay wala na po akong trabaho. Pero yung pagpapala ng Panginoon ay patuloy na umaapaw. Hindi niya ako pinababayaan. Pagka nga iniisip ko, hindi ko alam kung naiiyak ako, no, pag naiisip ko yun, hindi ko alam kung paano niya pinuprovide lahat ng pangangailangan ko. At ang isang bagay pa na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, mula nang hindi na po ako magtrabaho. So yung battle ko po noon na hindi po ako nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Siguro paktaw-paktaw, kung kailan lang po pwede kasi nga may trabaho, iba yung shift. Pero ngayon talaga, napakasarap pong magbasa ng Biblia. Minsan nga nakukulangan ako sa isang chapter, ginagawa ko ng 3, 4. Kasi gusto kong sundan yung mga nangyayari. At lalo na nung pong nangyari yung sa Israel, yung gera po sa kanila, doon ako mas lalong na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi inaano ko yung mga lugar, ano bang tawag doon, bakit ganon. So napakabuti ng Panginoon. No? Napakasarap talagang pag nararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon sa'yo ay talagang hindi mo ma-imagine yung grasya at abag ng Diyos ay patuloy na umapaw sa buhay ko. At maraming salamat dahil yung kalakasan na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon sa araw-araw na ginawa niya, na ginigising niya ako. Paggising ko nga, Lord, buhay pa pala ako. Totoo yun, sinasabi ko, Lord, buhay pa pala ako. Thank you. So, napakabuti ng Panginoon at sa Diyos ang papuri. Amen. So yun po, no? Huwag ka po mag-alala. Ako rin po ay na-scam. No, malaking halaga din po. Pero iba po sa ating mga Kristiyano, no, na kapag tayo talaga nakakilala sa Panginoon, no, mas nagtitiwala po tayo sa Diyos kaysa sa tao. No? Kaya yung mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kasi alam natin na yung Diyos, yung tutulong sa atin. At yung Diyos din, yung maghihigante po para sa atin. Amen. So ako naman po, nagpapasalamat din po sa Panginoon. Ayan, kabado po ako. Ngayon lang po uli ako nakatayo po sa harapan, sa tansa. At a month ago,
nawala na po talaga yung passion ko po sa ministry, to be honest. Dahil po sa mga nangyari. Nahirapan akong humarap sa tao, nahirapan akong makipag-usap sa tao. Kasi feeling ko laging merong masasabi laban sa akin. Kaya unti-unti, umalis ako doon sa mga ministry na hinahawakan ko. Hanggang sa tuluyan po ako nawala. Gaya po nung testimony ko po, nasa mission pa ako. And papuri po sa Panginoon kasi ngayon po unti-unti, nire-restore po ng Lord kung ano po yung mga nawawala sa akin. Yung passion ko po sa multimedia, nagbabalik. Kaya nga po lagi ko sinasabi kay Pastora Babes, Pastora Babes, sama ako sa Jesus Santol. Ako na po sa multimedia dyan. And eto, nakatayo po uli sa harapan po ng pulpit. And sa next pa, mag-word naman. Kaya yan, papuri po talaga sa Panginoon na unti-unti po, nire-restore po kung ano man po yung mga nawala sa akin. At napapansin ko po na mas higit pa po sa kung ano po yung nawala, yung ibinabalik po ng Panginoon. Kaya papuri po sa Panginoon. Kung sa akin po, nagawa po ng Lord yon, sasabihin ko po sa inyo, gagawin rin po yun ng Lord sa inyo. Amen. At ngayon po, dako na po tayo sa isa pang mahalagang bahagi po ng ating gawain ngayong gabi. Ang giving exhortation po, napapangunahan po ng ating kapatid na si John Ezekiel Flores. Ayan po, magandang gabi po ulit sa bawat isa. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil po natapos kami kahapon po sa aming evangelism and yun, sobrang haba din ng aming paglalakad. And tulad nga po na na-share ni Kuya Adan, paulit-ulit po kaming nare-reject. Pero alam ko po na may plano po ang Panginoon sa buhay namin. And yun, glory to God po dahil nakarami po kami kahapon, mostly mga family, lalo na po mga kabataan, paamaya po. And I hope and I pray na balang araw makasama din po natin sila sa gawain. Yun po, tayo po'y dumako na sa ating pagbibigay. So, ayun po, talagang binibigyan ng halaga sa panahon natin ngayon ang pagbimisyon at pagbabahagi ng kanyang salita. So tayo po, nakikita naman natin, healthy po tayo ngayon, di po tayo nagkakasakit, tayo po ay iniingatan ng ating Panginoon. Ngayon po, dapat tayo ay handang magbalik ng kanyang pasasalamat po sa ating lakas, sa ating kayamanan, sa ating talento po. May gusto lang po akong basahin para sa lahat po. Sabi po dito, ang tunay na pagbibigay ay hindi lang halaga ng bulsa, kundi halaga ng puso, buhay, oras, talento, at yaman na iniaalay para sa misyon ng Diyos. So lagi po natin tatandaan na ating pong buhay ay iaalay po natin sa misyon para sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay magbigay. Mungo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabing ito sa buhay ng aking mga kapatid. Maraming salamat at naririto ulit kami sa loob ng simbahan na ito upang ibalik sa inyo lahat ng pasasalamat. Nais naming i-entrust sa inyo, Panginoon, ang mga kaloob na ito. Patuloy nga, Panginoon, na i-bless niyo po ito at lalo pa po ito magamit, Panginoon, sa pagmimisyon ng inyong mga anak na nandito sa lupa. Marami pa pong kaluluwa ang masyaran, Panginoon, at maabot ng mga kaloob na ito. Panginoon, patuloy nga na pagpalain niyo po ang bawat isa na nagbigay at lahat, Panginoon, na naka-attend sa oras na ito. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas sa papurit, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Brother J.E. So yun, ihanda po natin yung ating mga sarili na para sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain ngayong gabi, yung pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. So ang lingkod po ng Diyos na gagamitin po ngayong gabi ay ang Children Assistant Coordinator po and South Luzon 2 Cluster Treasurer. So palakpak po sa buhay ng Diyos para po sa buhay ng ating kapatid na si Sister Clarissa Soriano.
Salamat po, Kuya Topper. Parang may treasure, parang naisip ko yung scammer. Treasurer, scammer. Pero hindi po tayo scammer. Ay, ayun po. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Simulan na po natin, no? Sandali lang po yung topic ko. Simulan na po natin dahil total patapos na rin naman. July 30 na. Patapos na ang ating team para sa July. Right believing leads to right living. Talaga naman, ang July ay napakabigat na buwan para sa akin. Parang kung gaano siya kabigat, kung gaano kadami yung ibinuhos niyang ulan nitong mga nakaraang araw. So, masasabi ko lang talaga is, this too shall pass. Kung pwede mo lang sabihin, Lord, pakipaspasan mo naman, no? Gusto ko lang. Pero anyway, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lakas na binibigay niya sa atin araw-araw at sa pinanghahawakan nating pag-asa na siya lang din naman talaga yung nagbigay at kayang magbigay. So napakadami po natin natutunan ngayong July. Ano po, talaga naman na-renew. Sino po ang na-renew or na-refresh yung mga spirit? Kasi pinakita sa atin ng Panginoon na talagang ang susi lamang po sa tamang pamumuhay ay tamang pananampalataya. Amen? So ngayong gabi mga kapatid, ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita natin sa libro ni Hosea. Hosea chapter 3 po. Ayan. Verses 1 to 5 po. So kung sino po yung may dalang Bible, babasahin ko po muna para mamaya yung isa-isa. So Hosea chapter 3 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagamat siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Verse 2, kaya't binili ko siya sa halagang 15 perasong pilak at 150 kilong sebada. Verse 3, at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka na mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki, ako ay magiging tapat sa iyo. Sapagkat ang mga taga-Israel ay mamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, asyera, ephod, at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Verse 5, pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari sa mga huling araw. Nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. So mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming salamat sa maghapon, O Diyos. Maraming salamat sa pag-iingat at kami po ay dinala niyo po muli upang makaten ng aming last midweek for July po, O Lord. Maraming salamat sa patuloy na pagsama. Maraming salamat po sa buhay ni Hosea, na nawa po ay makarelate po ang bawat isa kung ano man pong mensahe na manggagaling sa inyo, Lord God. Pagkalinisin niyo po ang aming mga puso, yung puso ko po, Lord God, hindi po karapat-dapat ngayong gabi, pero Panginoon, tulungan niyo po ako na ma-deliver lamang po ang inyong salita. In Jesus' name we pray, Amen. Praise God po. So, sino nga po ba si Hosea? Si Hosea po ay isang propeta na binigyan ni Yahweh ng kakaibang utos. Di ba po yung mga propeta, yung iba messenger. Pero si Hosea, ang utos sa kanya ni Yahweh na makikita sa verse 1 is magmahal ka ng isang babaeng mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki at magkaroon ka ng anak sa kanya. So parang isa akong propeta, tapos, Lord, ang gusto mong mapangasawa ko, ganong klaseng babae. Parang medyo off po yung utos ni Yahweh. So napangasawa ni Hosea si Gomer. So si Gomer po yung sinasabi doon ng Diyos na nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Pero po, pagdating ng Hosea chapter 2, si Gomer at si Hosea ay naghiwalay. So, di ba po, inutos. So, napangasawa niya si Gomer, inutos na magkaanak, nagkaroon sila ng 3 anak. So, pagdating sa chapter 2, sila ay naghiwalay sa anong kadahilanan dahil hindi na natiling tapat si Gomer. So, to illustrate, si Hosea po, ang si Yahweh, illustration lang po to ha, hindi ko sinasabi na si Hosea at si Yahweh ay isa. To illustrate, si Hosea
illustration nun ay si Yahweh, si Gomer, yung mga Israelita, yung tao, ako, ikaw, si Gomer, at yung prostitute, relasyon ng tao sa Diyos, yung pagtataksil. So, ituloy na po natin no, sa topic natin. Doon sa Hosea 3, kung saan makikita natin kung tama yung paniniwala, kung tama yung pananampalataya mo, at higit sa lahat, kung tunay na nararamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon, kaya nating gawin ang mga ito. Ito po yung number 1. Kaya nating magmahal muli. So, dahil nga po doon sa verse 1 na sinabi sa kanya ni Yahweh na umalis kang muli at ipakita mo yung pag-ibig sa iyong asawa bagamat siya'y nangangalunya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay at may pasas. So, gaano po kasakit sa isang relationship na yung dahilan ng paghihiwalay nyo ay about pakikiapid. Diba po? Tapos, inutos uli, di ba po, naghiwalay na sila sa chapter 2, inutos uli ni Yahweh kay Hosea na hanapin at mahalin mo uli si Gomer. So, intentional kasi hanapin nyo. That time, wala namang social media dun eh. Saan mo hahanapin si Gomer sa ganung kalaking sa Israel? So, bakit kaya natin kayang magmahal muli? Dahil mahal pa rin ni Yahweh ang Israel sa kabila ng kanilang mga kataksilan sa Panginoon. Mahal pa rin yung nakalagay dyan sa verse. Hindi nawala ang pagmamahal ng Panginoon. May hindi nga nabawasan eh. So kahit na nagtaksil si Gomer, hindi nabawasan, kahit tayong mga tao ay nagtaksil sa Panginoon, hindi nabawasan ang pagmamahal ng Panginoon at hindi nawala. Kaya kaya pa rin nating magmahal sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? So pasabi nga sa katabi mo, mahal kita. Next. RJ, sabihin mo kay Jamie yan, RJ. Ayaw sabihin, Pastora. Mahal kita. Okay. So, ano lang po to, 4 lang, mga kapatid. Number 2, kaya nating magbigay. Yan. Kaya nating magbigay ng pagmamahal kahit hindi karapat-dapat. Sabi sa verse 2, kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong cebada. Diba, ikaw, asawa mo yun eh. Bakit kailangan ko pang bilhin? Umpisa pa lang akin na yan eh. Nagpakasal kami, so akin dapat yan. Siyempre, sa ibang mga translation, mga kapatid, hinanap ni Hosea si Gomer. At alam niyo po ba kung saan siya nakita? Ano po yung pastora? Baka mali po kasi yung sagot ko. Ano po yung pastora? So, since si Gomer nga ay bumalik sa kanyang dating gawain, nahanap ni Hosea si Gomer sa isang lugar na kung saan hindi yung mga lalaki alam niyo yun, yung parang at least na mga isang may asawang lalaki na pupunta doon. So siguro sa panahon ngayon, alam niyo na yung mga lugar na may extra service, di ba po? Sko, baka ma-SPG ako. Kaya purong Tagalog yung topic ko na hindi maintindihan ng mga nag-Englisherang kabataan. Yeah. Pero anyway, kapag may mga tanong kayong ganyan, importante na sa magulang nyo na nag-church, di kay Pastora Babes, kay Pastora... wag sa akin, kasi bako ano masagot ko sa inyo. So, yun. So, doon nakita ni Hosea si Gomer, doon sa lugar na yun, na kung saan nandun yung mga babae na yun nga, kailang. And that si Gomer ay ino-auction po, mga kapatid. So, ino-auction siya doon, nandun yung itsura niya. And yung pagkakabili, ino-auction or binibiding sa ibang mga story sa Bible. Eh yung pagkakabili po ni Gomer sa kanya ay halagang pang alipin po yan, pang slave. Hindi po siya halagang pang bride. So ganun yung halaga niya ng binili si Gomer. So kagaya po ng pagtubos ni Hosea kay Gomer, ganun din tayo tinubos ng Panginoon. Amen? Dugo at buhay ni Jesus Christ ang pinagtubos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, kagaya ni Gomer. Ako nga, yung worth ko, baka mas less than pa ka doon sa halagang yan eh. Baka pinamababa siguro yung worth ko. Pero tinubos ako ni Jesus Christ nung buhay niya at ng dugo niya. Kaya, kaya nating magmahal kahit hindi karapat-dapat. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. I love you.
Jamie, sabihin mo naman kay RJ. Ayan. So, dito na po tayo sa number 3. Kaya natin magpatawad. Di ba? Ako po mas tingin ko, ito yung isa sa pinakamahirap gawin. Kaya natin magpatawad. So, sinasabi po sa verse 3 hanggang 4, di ba po, kadalasan kasi sa mag-asawa, lalo na po kapag, yun nga, nagkaroon ng ganyang issue, tapos magiging sila ula, o sige, pwede tayong magsama, alang-alang sa mga anak. Diba? Parang masabi lang na nasa isang bubong, pero pahalos hindi na nagkakamustahan. Diba? Kasi mahirap naman po talagang makalimutan yung ganyang klaseng bagay. And yun, syempre, yung trust issue, ibibuild pa po. So sabi dyan sa verse 3 hanggang 4, at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka na mangangalunya o makikipagtalik pa sa ibang lalaki, at ako ay magiging tapat sa iyo. Mga kapatid, hindi po yung parusa ni Hosea. Diba po? It's rebuilding trust, rebuilding po uli, kasi nga po nawala yung trust issue. So kailangan bago kasi sila bumalik sa dati, ma-rebuild uli yung trust nila. Kailangan talaga natin na may season of healing. Hindi pwede kasi na parang walang nangyari. O sige, di ba? Balik na tayo sa normal. Di ba po? Kahit papaano, dapat naiintindihan natin yung bawat lesson. Although tinubos po tayo ng Panginoon, kailangan naintindihan po natin. Ako po kasi, naniniwala ako na yung mga sin na ginawa ko dati na hindi ko pa tinanggap si Jesus Christ as my Lord and Savior, and the moment na tinanggap ko na siya, na-wash away na po yun eh. Amen po ba? So, wala na po yun. Pero, the moment na nireceive mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, and then, nakagawa ka ng mga sin na yun, liable na po tayo doon. Accountability po natin yon. Pero, syempre, ang Diyos po ay may habag at may mercy, basta may tunay na repentance. Okay po? And then, sa verse 4, sapagkat ang mga Israel ay mamumuhay na walang hari. So ito yung walang hari, walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Yung mga Israel din po yan is magkakaroon din po ng will go through time of silence. Walang hari, no guidance po yan. Mga walang pinuno. Malayo po talaga sa, kailangan po may divine pause para malayo po tayo sa distraction and idols. Di ba po, sabi po dyan, mawawalan din sila ng mga handog, asyera, ephod at larawan ng mga Diyos-Diyosan. So dun sa time ng healing, minsan inaalis ng Panginoon kung ano yung tinutukoy na idols or nagiging Diyos para sa atin. Ako, recently, alam niyo po yung mga kapatid, since meron akong pinagdadaan sa work, parang nag-overthink ako na what if pag gising ko bukas, wala na pala akong trabaho. Handa ba ako doon? Hindi. Si Cyrus po, ngayon pa lang siya magka-college, and salamat sa Panginoon na a-avail niya yung discount na yun dahil nagtatrabaho ako doon sa kumpanyang yun. Eh what if wala na? Parang naisip ko din na doon ba talaga, yun ba yung nagiging Diyos ko, Lord? Parang wag naman po sana. Pero sobra yung worry mo pala kapag nawala yung bagay na talagang kinakapitan mo para mabuhay. So madami ding realization sa akin tong July na to. So, dapat malinaw sa ating mga kapatid, yung kaibahan ng tunay na Diyos dun sa ginagawa nating Diyos-Diyosan. Which is, yan din po yung nangyari sa buhay ni Hosea at ni Gomer. Hindi ko alam kung bored po ba kayo. Ayan. So, ito na po, mga last na po to mga kapatid. Sabi ko nyo, sa inyo, sandali lang po to eh. Kaya nating, for number 4, kaya nating magbago. Verse 5, pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh sa kanilang Diyos at kay David na kanilang hari sa mga huling araw. Nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. So, as isang Gomer po, which is ako din po, isang Gomer, na naging unfaithful sa Panginoon, hindi tapat, kaya nating magbago dahil naramdaman natin kung ano talaga yung tunay na pagmamahal ng Diyos. So yun po yung nagpupush sa atin para magbago talikuran ng ating mga kasalanan. Amen. So, sa pagbubukas ng ating mga mata, dahil sa kanyang pag-ibig, makakalasap natin ang kanyang kabutihan. Di ba po? No more guilt, no more condemnation. At yun. Yun lang po. So, meron na po tayong conclusion.
So, sabi po dyan, ayan, yung Hosea 3 po ay sobrang ikli lang po talaga siya. Verse 1 to 5 lang po. Pero napaka-powerful po siyang story. Alam niyo po, kahit na si Ate Aw ay maagang magbigay ng schedule, pero ang hirap po talaga maggawa ng topic kasi po minsan, kung kailan na yung bukas yung topic mo, biglang hindi pala na-align yung una kong ginawa. So, ito na lang. It is not just about Hosea and Gomer. This is the gospel in prophetic form. This is Jesus, the bridegroom, buying back his bride at the cost of his own blood. It's love that breaks chain, the love that waits, the love that restores forever. So sana po lahat po tayo ay nakarelate sa buhay ni Prophet Hosea at ang relasyon niya sa kanyang asawa na si Gomer. Yan lamang po, so tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po, Panginoon, dahil sa tunay na pag-ibig niyo po. Kaya po namin magmahal muli, kaya po namin magbigay, kaya po namin magpatawad, at kaya po namin magbago, O Lord God. Bagamat hindi po namin naiintindihan ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan, Panginoon, pero pinangahawakan po namin yung pagmamahal niyo, Father God. Kagaya po ng pagbili ni Hosea sa kanyang asawa sa ganung halaga. Ikaw, Jesus, higit pa sa buhay mo yung binigay sa akin. Yung binigay niya po sa amin, Father God. Maraming salamat po, O Diyos. Ikaw na pong bahala sa aming lahat na naghihintay, Panginoon, ng magandang result na ibibigay mo sa kung ano man pong pinagdadaanan namin. Maraming salamat po sa mga tulong na binibigay niyo po everyday, O Lord God. At nawa po, lagi po naming alalahanin kung gaano niyo kami kamahal upang hindi kami mag-isip na kailanman hindi niyo kami kayang pabayaan, Father God. Kung yung buhay mo nga kaya mong ibigay sa amin, Lord God, ito pa kayang hinaharap namin, Panginoon. Nasa iyo ang aming pag-asa, O Lord God. Ikaw ang aming kapahingahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Yan, papuri po sa Panginoon sa magandang mensahe po na kanyang ibinahagi po sa gabing ito. And yung to share lang din po, no, yung Book of Hosea, isa po siya sa pinaka-paborito ko rin pong kwento po sa Bible na kaganapan po sa Biblia. Actually, dito po talaga din-demonstrate yung pag-ibig po ng Panginoon, yung unconditional love ng Lord na kahit po tayo tumalikod po sa Kanya, no, hahanap at hanapin po tayo ng Lord para po makabalik po sa Kanya. At papuri po sa Panginoon na ngayon po ay narito po tayo muli sa Lord. Huwag na po sana tayo mag-backslide pa po ulit. Amen po ba? Masarap po sa piling ng Lord. Amen? Kaya huwag na po tayong aalis sa piling ng Lord. At sa ating pong announcement, meron po tayong profound prayer and praises ngayong 8 p.m. sa Zoom. Attend po tayo. So meron din po tayong barangay community ngayong Saturday sa Biwas po. Sa barangay multipurpose hall po. Support po tayo, 12:30 p.m. Dito po tayo magkikita-kita sa church. Tama po ba? Opo, thank you po. Ayan. And meron din po tayong virtual prayer sa Saturday at 7 p.m. Dawn prayer naman po, worship team, kayo po yung naka-assign sa Sunday po, 5 o'clock a.m. Amen. So tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. We thank you, Lord God, sa mensahe po ninyo na inyong pinagkaloob. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mensaheng ito ay tumimo po sa aming mga puso, Lord God. At nawa po, Panginoon, na ang pag-ibig po na aming naranasan, na nagmumula po sa inyo, Panginoon, ay tunay nga po na aming yakapin at panghawakan po, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na sa patuloy po namin paglakad, sa paglilikod po sa inyo, na gano'n man po kahirap ang buhay, Lord God. Huwag po namin piliin na tumalikod po sa inyo. Tunay nga po, Lord, na kami po ay nagpapasalamat sa unconditional love na pinaparanas niyo po sa amin, Lord. Thank you, Lord God. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at manalangin? Taas po natin ang ating mga kamay. Ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa kanyang walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakakalugod sa Kanya
Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Bless.